programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa ulo ng mga napapanahong balita, Sibula Negros Oriental naghahanda para sa anibersaryo ng lungsod. Negros Oriental State University, dinagsa ng mga aplikante para simulaan ng bagong taon ng pasukan. Road widening project nagdulot ng epekto sa Zamboanga. Presyo ng gasolina, patuloy na nagbabago. Maaray ang mamimili sa pagtaas ng presyo ng isda. Alamin ang ibang kaunahing balita. Presyo ng mga gulay sa merkado, tumaas dahil nga ba sa init ng panahon? Ito ang mga napapanahong balita sa araw na ito. Balitang Bayan. Ako si Lani Tubaga. Ako naman si Jebel C. Butale. Maging handa para sa mga pinakabagong kwento na bumabalot sa ating mga komunidad. Tayo'y magsama-sama at alamin ang mga kaganapan sa ating paligid. Sa ating istasyon, hindi lamang balita ang ating hatid, kundi ang buhay at kulay ng bawat Pilipino. Tara't samahan ninyo kami sa aming paglalakbay sa mundo ng impormasyon at pangyayari. Negros Oriental State University dinagsa ng mga aplikante para sa simula ng bagong taon ng pasukan. Any update dyan, Baris? Magandang araw! Ito ang Balitang Bayan. Kasalukuyang nagkakandak ng entrance examination ang Negros Oriental State University para sa mga aspiring college students para sa school year 2024-2025. Mayroong iilan sa kanila ay nagmula pa sa malalayong lugar at bumiyahe pa upang mag-take ng examination. My name is Rams Russell Zayna Ferrio. I live in Banilad, Bacong. Giskwela ko sa City High. O akong giko ang course kay Criminology o akong preparation sa akong exam ay kuan lang mag-study ra unsay mga gipang pan sa exam. Ang entrance examination ng NORSU ay nagsimula pa noong May 27, 2024. Pinaalalahanan ng mga aspiring students ng NORSU Care Center na dapat manatiling updated sa schedule ng kanilang examination at ipasa sa takdaang panahon ang mga necessary requirements. Nagbabalita mula sa Negros Oriental State University Main Campus 1, ito si Maris Almagel, Balitang Bayan. Sibula Negros Oriental, naghahanda para sa anibersaryo ng lungsod. Alamin ang balita mula kay Caroline Gahilomo. Carol? Yes, Jeb, narito tayo ngayon sa Sibulan Park. At mapapansin niyo sa aking likuran ang mga nakatayong stalls at mga negosyanteng naghahanda para sa paparating na anibersaryo ng lungsod ngayong Hunyo 13. Maraming stalls at negosyante ang naglalatag ng kanilang mga produkto at serbisyo sa Sibulan Park bilang bahagi ng paghahanda para sa anibersaryo ng lungsod. Ang mga aktibidad at programa para sa pista ng Sibulan ay kasalukuyang inaayos upang masiguro ang tagumpay ng pagdiriwang. Primero, gi-clear na mo ang area kay naamay na nagparking ng mga sakyanan, then pagkahuman gataod mi sa among tent, then pagkahuman gapaangay, then nag-display. Nang regular man mi nga naninda jud diri kada every 13 nami pwede nimo po na manami permit yearly. Dayon, narami balayranan nga kanang gitawag nila gesta donation.
Kung daghan ang tao, kung daghan ang mamalit, maka-expect may nga. Takot ako pero may sales. Mura siya. Inaasahan ng mga residente at lokal na pamahalaan ng Sibulan ang masiglang pagdiriwang at pagkakaisa ng komunidad sa pista ng lungsod. Nag-uulat mula sa Sibulan, Negros Oriental. Ito ang inyong lingkod, Rian Caroline Gahelomo. Balitang Bayan. Road widening project nagdulot ng epekto sa Zamboanguita. Ano nga ba ang nangyayari dyan, Riza? Ilang establishmento at mga tindahan sa Zamboanguita ang apektado ng road widening project ng DPWH. Ngayon ay aalamin natin ang mga hinaing ng mga tenderang apektado ang kabuhayan kaugnay nito. Nangangamba ang ilang residente sa kanilang sitwasyon sa patuloy na pagsasagawa ng road widening project sa lungsod ng Zamboanguita. Ilang mga tindahan na malapit sa kalsada ang patuloy na naaapektuhan ng proyektong ito ng DPWH. Baho kaayo dan man nga mo gitabo nagtrapan. Kay maglabad mo na ako ulo. Sumusulod na lang ganito diri sa sulod kay pwede yung baho Kuan gyud sa amo ang mga negosyo diri tungod kay amo ang negosyo man gud naapektuhan sa baho. Kay ang baho mo sulod man sa amo ang kuan branch na ang amo ang negosyo na action yung kahinay kay pila ka ulan na gud ang ilang kontrata wala man nakuha nalapas man sa kontrata niya wala pa man ang uban gani kapag ulul tay mahimo kay kailangan man trabaho gud. Isang taon na nakaganyan, so apektado ko kaya lang wala naman ako magawa kahit magreklamo ko, di naman nila tinutubag yung reklamo ko. So buti nag-interview kayo kasi kahit anong reklamo ko sa PhilSouth, wala man silang action. So ano na yan, last year pa December. So December hanggang ngayon, may nabintahan ko. Inabisuhan naman umano ng barangay ang ilang residente. Ngunit malaking perwisyo pa rin daw ito sa kanila, lalong-lalo na sa kanilang kabuhayan. Riza Gising Madali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Uy, girl! Ang pagla-pagla mo na, mukha ka ng bangkay. Akong bahala sa'yo. Teka. Mayroon ako dito. Ayan, Bona, ang sagot sa maputlang labi mo. Hindi lang red lips, healthy lips pa. Presyo ng isda. Alamin ang ibang impormasyon mula kay Chara Grandcapal. Chara? Yes, Lan, nandito tayo ngayon sa Sibulan Public Market upang alamin ang presyohan ng mga isda nila. Dahil sa pagtaas ng mga presyo ng isda ay naging matumal ang benta ng karamihan sa mga tindera dito sa Sibulan Public Market. Ang isa sa dahilan ng pagtaas ng presyo nito ay ang mahinang supply nito sa merkado. Tungod sa mahal presyo sa mga supplier, tungod sa kamihit sa pangwa sa isda. Miskin pag among gipaus-usan, ang presyo mingaw ra jud gihapon. Pinaalalahanan ng mga mamimili na huwag magreklamo sa pagtaas ng presyo ng mga isda sapagkat ito hindi kontrolado ng mga tindera. Nilinaw rin nila na kung bababaan man nila ang presyo ng mga ito ay wala silang matatanggap na tubo mula sa kanilang paninda. Nag-uulat mula sa Sibulan Public Market, ito si Chara Maybe Grandcapal para sa Balitang Bayan, ang boses ng bayan, ang boses ng mamamayan. Presyo ng mga gulay sa merkado tumaas. Dahil nga ba sa init ng panahon? Alamin ang balita mula kay Rosemary Pulo. Rose? Salamat, Lan. Narito tayo ngayon sa Dumaguete City Public Market, kung saan ramdam ng mga mamimili at nagtitinda ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga gulay. Ayon sa mga eksperto, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit tumaas ang mga presyo.
Nagmahal ang mga gulay tulad ng repolyo, ampalaya, sibuyas at bawang. Ito ay dahil sa mataas na gastos sa transportasyon at kakulangan sa supply dulot ng mainit na panahon. Bukod sa mainit na panahon, isa pang dahilan ay ang pagtaas ng presyo ng petrolyo na nagdudulot ng mataas na gastos sa transportasyon. Panghuli, ayon sa mga magsasaka, ang mga kalamidad tulad ng tagtuyot ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang mga pananim na nagreresulta ng mababang ani. Hinay o palit kasi tungod ng mahal ang mga presyo dahil masapod mahal ang presyo tungod sa kainit pinangamatay ang mga tanom. Patuloy natin susubaybayan ang pagpusad ng programang ito at ang kanilang epekto sa ating mga palengke. Mula dito, Dumaguete City Public Market, ako si Rosemary Sifulo, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Presyo ng gasolina, patuloy na nagbabago? Alamin ang mga impormasyon mula kay Leslie Bangka. Leslie? Yes, Jeb. Narito ang pagbabago sa mga presyo ng mga gasolina. Maglalaro sa 70 sentimo hanggang 1 kada litro ang presyo ng diesel sa unang linggo ng Hunyo 2024. Good news naman para sa silver na ang presyo ay bumaba ng 50 sentimo kada litro, habang 40 sentimo naman ang ibinaba ng presyo kada litro ng platinum. Paliwanag ng Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng diesel ay epekto pa rin ng balak ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na magbawas ng produksyon ng langis. Lumakas din ang demand sa diesel dahil sa driving season ng mga bansang mas maraming diesel brand vehicles. Dahil nga po sa sobrang sapat ng inventaryo ng gasolina ang Estados Unidos, bumaba na naman ulit ang presyo ng gasolina kagaya ng platinum. Nag-uulat mula dito sa Sibulan, Negros Oriental, ako si Leslie Bangka, Balitang Bayan. Maraming salamat sa mga detalyeng ibinahagi mga kabalitang bayan. Sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, patuloy nating babantayan ang bawat pangyayari sa ating paligid. Hanggang sa ating susunod na pag-uulat. Alalahanin sa Balitang Bayan, ang bawat ulat ay bahagi ng kwento ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa ating mga susunod na balita. Ang boses ng bayan, ang boses ng mamamayan. Ito ang Balitang Bayan!